kami ngayon ay lumuwas sa kabilang Ibayo, sa kabilang city. Dahil sinend ako dito ng aking OB-GYN for my ultrasound. Kasi dito sa Calgary, mas maganda daw yung quality ng ultrasound. Ewan ko, parang parehas lang naman. Or mas high, ewan ko, parang parehas lang naman. Yun kasi ang sabi ng OB-GYN, ng aking OB, mas maganda daw yung quality ng dito ng ultrasound, kaya dito niya ako sinend. So bumiyahe kami ni Dada ng 1 hour and 40 minutes mula sa amin hanggang dito. So katatapos lang ng aking ultrasound, kasi nga sa Red Deer sa amin, ang laging nakikita kasi sa ultrasound ko is meron akong bicornuate uterus. So si baby nasa left side, tapos sa right side ko merong nakikitang hindi alam kung fluid ba yon or placental tissue or yung twin na hindi nabuo. Kaya sinend ako ng aking OB-GYN dito sa Calgary para nga mas maganda yung quality ng ultrasound. So ngayon katatapos lang ng aking ultrasound. And maganda nga din dito kasi after mo i-ultrasound, malalaman mo kaagad yung result ng ultrasound mo. May doctors agad na makikipag-usap sa'yo about sa result ng ultrasound mo. So, mga 40 minutes akong in-ultrasound, tapos nag-wait kami ni Dada ng mga saglit lang, mga 3 minutes lang siguro kaming nagantay. Dumating na rin yung doctor, kinausap kami regarding nga sa result ko. And sabi ng doctor, si baby is healthy and normal. Okay daw si baby. And yung sa right uterus ko naman, hindi, parang kasi yung ang bicornuate uterus, pwede siyang pa-heart shape. May tinatawag na two-horn or meron ding daw tinatawag na septate, which is parang may nakaharang, may nakausli sa gitna na maliit, parang basta ganon. I-drawing ko na lang tapos ipapakita ko dito, ganon. Basta yung sa akin, baka septate uterus daw yon. Tapos, yung nasa right uterus ko nga, ang sabi niya, placenta daw yon ni baby, connected. Yun nga, placenta na connected kay baby sa kabila. Parang nasa kabila yung placenta ni baby. So, sabi niya, mas magiging maliwanag pa yon kapag lumaki pa ng konti si baby. Kaya may repeat ultrasound ulit ako ng 19 to 20 weeks dahil syempre mag-e-expand lalo yung uterus ko. Kaya mas magiging malinaw, mas magiging makikita doon lalo yung shape ng aking uterus and kung yung ba yung placenta talaga ni baby. Pero at least 'di ba, walang twin talaga si baby na hindi nabuo, kundi placenta ni baby yon. So nagkaroon na ako ng peace of mind. And 2 weeks ago, nag-genetic screening ako sa Red Deer for trisomy. And nag-positive ako sa trisomy. Pero sabi ni doctor, sabi sa akin ng OB ko, it doesn't mean na si baby ay may Down syndrome. It can be false positive dahil nga screening lang naman siya. So pwede siyang maging false positive yung result. Tapos ngayon, nung in-ultrasound ako, sabi ng doktor, sabi niya, mukha naman daw walang Down syndrome si baby dahil nga normal siya sa ultrasound ko. So sabi niya, I don't think na may Down syndrome si baby mo. So nasa amin na yon, optional na lang yon kung gusto ko magpa-amniocentesis or NIPT para malaman talaga kung ano talaga kung talagang may trisomy si baby. Pero sabi niya kasi, although syempre as a nurse, alam ko ang risk ng amniocentesis, kaya ayoko magpa-amniocentesis. Yung NIPT naman, hindi siya covered ng Alberta Health. So magbabayad kami. Parang pagkakaalam ko, basta alam ko mahal ang NIPT dito sa Canada, kaya sabi ko wag na lang. Kaya sabi ko, wag na lang kami magpa-NIPT. Sabi naman ni doctor, pwede naman daw namin hindi gawin yon. Antayin na lang daw yung 19 to 20 weeks
na ultrasound ko kasi mas makikita dun si baby talaga. Parang yung yata yung congenital anomaly scan. So, ayun. Mas makikita ng malinaw dun si baby. Kaya sabi naman niya, hindi nyo naman din kailangan magpaganon dahil nakita naman daw niya na normal si baby. Mukha naman daw walang Down syndrome. And paano naman magkaka-Down syndrome si baby? Wala naman kami lahing Down syndrome. Diba kasi diba nasa lahi yun? Normal naman kami lahat, pati sa side ni Dada. Tsaka tinanong ko naman sila mama at papa, wala naman talaga kaming lahi ng Down syndrome. Kaya nananalig ako at kampante ako na walang Down syndrome to si baby. Talagang false positive lang siguro yung result ko sa screening namin ni baby. So ayun lang, at least nagkaroon ako ng peace of mind dahil ilang linggo ko nang iniisip yung aking right uterus nga, kasi baka mamaya nga meron nga unsuccessful twin, baka may twin si baby na hindi nabuo, which is ayoko nga yun mangyari dahil para ang tawag doon molar pregnancy, at alam ko rin yung risk ng molar pregnancy, pwede siyang maging cancerous. Kaya ang tagal, mga ilang linggo ko rin yung inisip, tsaka pinagdadasal talaga na sana hindi serious yung nakikita sa right uterus ko. So ayun lang, nagpabook ulit ako ng ultrasound dito. So sa July 7 luluwas ulit kami. Dadayo ulit kami dito sa kabilang city for my, siguro na rin yun, kasi magte 20 weeks na ako nun sa next ultrasound ko. Siguro kasama na rin dun yung congenital anomaly scan. So ayun lang, thank you Gonson. Pala, binigyan kami ng ganito, ng copy. Ayan si baby. Kita na sa side, Laan nyo sino ang kamukha niya sa side view. Parang yung ilong kay Dada pag naka side view. Tapos yung nguso niya, parang sa akin. Tingnan nyo si Dada pag naka side view. Ganyan ang ilong ni Dada pag naka side view. Ako, tingnan niyo ako pag naka side view, yung nguso ko. Use the right lane to take the Alberta 201 East ramp. Ito siya. Diba? Kayo na po ang umusga. Ang galing, may paganito sila after ng ultrasound. Yun lang. Hi guys. So nagawa ko ng taco. Tortillas pala, pero bumili ako ng tortillas, pero taco yung ginagawa ko. Hindi ko alam kung ano ginagawa ko. Basta yun na yun. Meron ako ditong giniling na beef. Niluto ko siya. Ginisa ko lang siya sa sibuyas, bawang. Then nilagyan ko siya ng konting toyo. Tapos maraming pepper. Maraming paminta kasi masarap yung maraming paminta. Tapos pinatakan ko lang din ng konting suka para magtagal siya. Feeling. Basta, feel ko lang, lagyan ng suka, patakan ng suka para mag-blend yung lasa. Pero masarap naman siya. So, ayan. Tapos, meron ako ditong cucumber. Ini-slice ko na siya. So, tapos, eto nga, tortillas. Tapos, meron ako ditong ranch. So, yan, kasi nag-crave ako sa parang shawarma. Ano ba? Taco, tortillas, tapos nag-crave sa shawarma. Ang gulo ng buntis. Basta kung ano man yung magiging kalabasan nito, basta yun na yun, I'm sure masarap to. So, tingnan nyo. Gagawa lang muna ako ng isa. For midnight snacks ko to kasi sa gabi, pagdating ng mga 10, 11, 12, ganyan, nagugutom na ako. Kumakalam yung tiyan ko niyan. So, gawa ko ng pang midnight snack ko. Tapos, gawan ko na rin si Dada para may merienda siya mamayang pag uwi niya mamayang 1 AM. Kasi tuwing umuwi yun ng, 2 AM. Pag umuwi siya ng 2 AM, lagi siyang magme-merienda din. So, gawan ko na lang din siya.
Yan. So, ito na siya. And then, i-air fryer ko siya. I-bake ko lang ng konti para lang uminit din to. Although luto naman na yung giniling niya, gusto ko lang siyang i-bake ng konti para lang uminit lang din tong tortillas. Tapos ayan, pwede nang kainin. Hi guys! So today is July 7 and ngayon babalik ulit kami sa ultrasound kung saan ako babalik ulit kami sa Calgary kung saan ako nagpa-ultrasound nung last ultrasound ko, nung last video ko dahil yun nga sabi ng doktor magre-repeat ultrasound ulit ako sa pagka 18 to 20 weeks ko. So, ngayon ako ay nasa 19 weeks and 5 days. So, sa Wednesday, 20 weeks na si baby. Kaya ngayon, magpapa-ultrasound ako and di ko sure kung ngayon na rin gagawin yung CAS or yung congenital anomaly scan. Doon nila titignan yung mga internal organs ni baby like yung heart, yung brain, yung liver, kidneys and everything. Titignan nila kung okay, kung normal. Yon. Syempre, I hope, praying na normal and healthy si baby. Ito talaga yung pinaka nakakakaba sa mga napanood ko sa mga TikToks and ibang mga mommies na nagpapa-CAS. Sama si Blada. Yung mga napapanood kong ibang mga nagpapakas, talaga namang legit talaga yung nararamdaman nila. Sabi nila nakakakaba, which is totoo, nakakakaba naman talaga. Kahit, although alam mo naman and kiniklaim mo naman na talagang healthy and normal si baby, pero iba talaga yung kabay. Pero pinag-pray naman na natin yan lahat-lahat. Kaya ngayon, di ko alam kung ikakas na ako ngayon. Pero kasi, dito kasi ang start ng CAS, pwede ka nang magpakas ng 19 weeks hanggang 24 weeks. Di ko sure. Basta pwede na mag-start ng 19 weeks. Yun ang sabi. Pero sa Pilipinas kasi, ini-start nila yung CAS during 24. Iba-iba sa Pilipinas. Merong 24 to 28 weeks. Yung iba 20 to 24 weeks. Pero dito kasi, pag 19 weeks ka na, pwede ka nang magpakas. Tapos, ngayon na rin malalaman ang gender ni baby. Pero syempre, hindi secret pa rin muna sa amin yun kasi gusto kong magkaroon ng gender reveal. So, ayan. Yung last ultrasound naman natin is sabi ng doctor, normal naman si baby and healthy. And ngayon, sana sa CAS natin is ganun ulit, good news ulit para sa amin ni baby. So, ayan. Police yun. Hindi yan police. Buti pa sila nagka-camping. Dami na nating nakikitang mga RV sa daanan kasi masarap na mag-camping ngayon dahil summer na nga. Every summer, nagka-camping talaga kami. Ngayon lang kami hindi magka-camping dahil hindi ako pwede, hindi safe sa akin. Dahil, yun nga, sabi nga ng doktor, risk nga ako sa preterm. Kaya, syempre, kailangan nating alagaan si baby. Magtiis-tiis muna na wala munang camping. Sa bahay lang muna tayo, mag-stay, magpahinga para makapag full term tayo. And ayun nga, paglabas naman ni baby next year, pwede na tayong mag-camping. At least kasama na natin si baby at saka sila mama at papa nandito na rin next summer. So, kumpleto kami next summer. Masaya mag-camping next year na. Calgary. So, ayan, tapos na ang aking
ultrasound, and hindi tinanong ko siya kung tinanong ko yung mag-ultrasound sa akin kung congenital anomaly scan ba yung ginagawa sa akin. Ang sabi niya, hindi daw, ang tawag daw doon is detailed anatomy scan. Never pa daw niyang narinig ang congenital anomaly scan. So baka siguro same rin yun sa detailed anatomy scan, kasi chinek si baby from head to toe, tsaka yung mga organs niya, yung brain, your heart, yung kidneys, yon. And eto na yung result din ng aming gender. Pero syempre, naka-close pa to. Hindi pa namin inopen. Hindi din namin alam syempre yung gender dahil nga gusto namin mag-gender reveal. So, ibibigay namin to sa aming kaibigan na siya ang gagawa ng aming gender reveal. Tapos, ang result ng aming detailed anatomy scan is normal naman si baby, normal and healthy. Ang sinabi lang sa akin ng doctor is merong nakitang extra finger. Hindi sure si doctor kung extra digit ba yun or extra finger sa right hand ni baby or kuntil or whatever, kasi medyo hindi pa masyadong klaro. Malikot ba si baby? Hindi naman siya malikot eh. Basta hindi nila masyadong makita masyado. Kaya babalik ulit ako after 2 to 3 weeks para i-check yung kamay, yung right hand ni baby kung talagang meron nga siyang extra finger. Tapos, yun lang yung sinabi sa akin ni doctor. Pero other than that, si baby ay normal and healthy. Pag bumalik kami dito after 2 to 3 weeks, ang titignan na lang is yung right hand ni baby. Siguro mas klaro na yon, mas klaro. Kaya ilang weeks na ako nun? Mga 22 weeks, siguro mga 22 weeks na ako nun. Mas klaro na kaya siguro after 2 to 3 weeks, no? So ayun, sabi ko kay Dada, kung may extra finger man si baby, sabi kasi ng doctor, manageable naman yon, pwede naman daw siyang tanggalin. Pero kasi alam nyo ba, nung nakaraan, habang iniisip ko yung ultrasound ni baby, habang pinagpipray ko si baby na normal and healthy yung maging ultrasound ni baby, biglang pumasok sa isip ko na paano kung may extra finger si baby. Tapos sabi ko rin sa isip ko, okay lang naman kung may extra finger si baby, basta importante complete, may kamay, may paa, kumpleto ang fingers, basta importante complete si baby. And tsaka kasi sabi nila, pagka may extra finger daw, swerte daw. Yun nga lang, wag lang sanang mabubuli. Yun lang iniisip ko, kasi baka mamaya mabuli si baby. Kasi yung ibang mga kakilala ko na may extra finger, nabubuli sila sa school nila. Yun lang yung wino-worry ko, baka mabuli si baby. May makita mang extra finger kay baby, okay lang siguro, basta importante normal and healthy si baby. Tapos ayun nga, nung na-ultrasound ako kanina, hala, may extra finger nga si baby. Pero hindi pa naman sure, kaya titignan pa ulit. Yun na lang yung ifo-focus sa next ultrasound. Yun na lang yung i-ultrasound yung kamay niya. Doon na lang sila magfo-focus para i-sure talaga kung talagang extra finger yun. Pero importante, normal and healthy si baby. And yung sa uterus ko talagang hindi pa rin maklaro, no, kung may bicornuate uterus ako or septate uterus. Kasi yung itsura ng uterus ko is hindi siya oval. Yung normal uterus kasi oval. Yung sa akin kasi iba yung shape niya. Tapos meron siyang harang sa gitna. Ganyan. Tapos may nakaharang sa gitna. Pero si baby daw ay nasa normal place naman daw si baby. So at least ang importante, nasa normal place si baby, nasa normal position siya. Tapos yun pa rin, ang gaya ng sabi nung last ultrasound ko, talagang masi-CS ako dahil nga mahihirapan si babyng umikot dahil nga merong harang sa gitna. Ganyan siya, may harang siya sa gitna. Tapos si baby nandito. So mahihirapan siyang iikot talaga dahil nga merong harang sa gitna. Pero hindi naman siya natatakpan. No? Cover niya lahat. Covered na lahat yung uterus ko. Tapos yung harang nandito yata siguro sa taas, kaya hindi siya sumasabit dun sa harang na yun.
Basta importante, yun naman ang pinagdadasal ko, normal and healthy kami ni baby. So, ayun lang. Saka nga pala, ang tagal ko sa, ang tagal ng, detailed anatomy scan. Inabot ako ng 1 hour. Inantok na nga ako, gusto ko naman matulog kasi nakakapraning din talaga, nakakakaba kasi tinitignan ko yung facial expression nung nag-ultrasound sa akin. Pag umiling siya ng ganyan, pag gumana siya, parang feeling ko may something, merong hindi siya magandang nakikita. Kaya kinakabahan ako sa sa facial expression niya kapag nag-ultrasound siya sa akin. Ang tagal-tagal ko pa naman sa loob, almost 1 hour. Hindi lang almost, kundi 1 hour talaga. Tapos extend pa ng another 30 minutes siguro kasi tinanong ko kung how's the length of my cervix, kasi baka mamaya short cervix ako or what, kasi nabasa ko kasi sa Google sabi kasi ni ChatGPT, karamihan usually ng mga may bicornate uterus is dapat minomonitor din yung cervix kasi baka mamaya short cervix din, ganyan. Pero luckily hindi naman ako short cervix, kaya after ng ultrasound ko, nung tinanong ko kung kamusta naman yung yung uterus, yung cervix ko, inulit ulit kasi hindi siya chinek. Kung hindi pa ako nagtanong sa doktor kung kamusta yung cervix ko, hindi pa i-check yung cervix ko, kaya buti na lang tinanong ko, tapos nag-trans-V ako, tapos yun, normal naman, tsaka mahaba naman yung yung cervix ko, hindi naman ako short cervix. So yun lang talaga ang aking problema, yung aking abnormal talaga yung uterus ko. Next vlog na namin ulit is gender reveal na. So ayan, thank you for watching.